Nay, huwag po kayo mag-alala. Maghahanap ako ng trabaho para may pandagdag tayo sa gastusin. Nay, lalabas na ho muna ako ha. Titingin ako ng pwedeng mapasukan. Kanina pa ako paikot-ikot. Wala pa rin ako makita. Ay, Diyos ko, padilim na. Ang hirap talaga maghanap. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Wala na akong ibang pwedeng asahan. Sandali. Sino yung nasa kanto? Matanda? Bakit parang iba yung anyo niya? Ang dilim. Pero parang... Aswang! Tulong! Wag! Aswang! Iha, kalma ka lang. Ano bang nangyari sa'yo at natataranta ka riyan? Napagkamalan mo pa talaga akong aswang. Pasensya na ho. May matanda kasing nakatayo kanina doon sa may dilim. Ganun na ba talaga ako katanda para katakutan mo ng ganyan? Hindi naman po sa ganun. Gabing-gabi na naglalakad ka pa rin. Pwede ko bang maitanong kung bakit? Naghahanap po kasi ako ng trabaho. Tamang-tama. Naghahanap ako ng kasambahay. Kasambahay? Oo, iha. Hindi naman mabigat ang trabaho sa mansyon kung gusto mo lang naman. Gustong-gusto ko po. Ihanda ko lang ang mga requirements. Wag na, iha. Pwede ka naman pumasok bilang kasambahay. Ipasusundo na lang kita kay Noel. Ganun po ba? Seryoso po kayo dyan, ha? Salamat po. Ang ganda mo, iha. Masaya akong makakapasok ka sa mansyon ko. Magandang araw po, Miss Ligaya. Ako nga pala si Jane. Hindi ko tunay na pangalan. Nais ko sanang ikwento ang tungkol sa naging karanasan ko na iilang tao lang ang nakakaalam. Ito po ay noong mga panahong pumasok ako bilang isang katulong sa isang mansyon. At ito ang iko-confess ko sa inyo. Taong 2010 ang mangyari ito. Kapos kami noon sa buhay kaya kung saan-saan ako naghanap ng trabaho upang makatulong sa pamilya. At higit sa lahat, para matustusan ang pagpapagamot ng kapatid ko. Pumasok ako bilang isang kasambahay. Umalis ako sa bahay namin at sinabi ko lamang na sa malapit lang ako magtatrabaho. Pero laking gulat ko nang bumiyahe kami ng pagkalayo-layo. Nakarating kami sa mansyon sa isang liblib na baryo. Tahimik at nakakakilabot ang lugar. Para bang lagi na lang may nakamasid sa akin. Ang amo ko na dati ding salat sa buhay, may itinatago palang malaking lihim. Kaya yumaman. Nay, papasok na ho ako sa trabaho. Tatawag na lang po ako pag may libreng oras ako sa trabaho. Pumunta na ako sa lugar na sinasabi sa akin ng employer ko. Saglit akong naghintay nang biglang may pumaradang sasakyan sa harapan ko. Bumungad sa akin ng isang hindi katandaang lalaki. Ikaw ba si Jane? Ay, oho. Ako nga po. Magandang hapon. Sumakay ka na. Ako nga pala si Noel. Tawagin mo na lang akong Kuya Noel, ha? Sige po, Kuya Noel. Sa likod ako ng sasakyan nakaupo. Tahimik ang buong biyahe at napakatagal. Akala ko malapit lang. Nagtaka ako nang mapunta kami sa isang masukal na lugar. May matataas na puno at malayo sa mga tao. Bumaba ka na dyan at naghihintay na sa atin si Ninang Dolor. Salamat po. Siya ang may-ari ng mansyon na to. Siya ang magiging amo mo. Pumasok na kami sa loob ng mansyon. Namangha ako sa sobrang garbo nito.
Napakaganda ng mga gamit at halatang mamahalin. Pero napansin ko na mabigat ang pakiramdam sa paligid sa kabila ng pagiging malaki nito. Halika na sa kusina at baka nandun si Ninang Dolor. Pagpasok sa kusina ay nakita ko ang isang babae na may pangalang Dolor, na matamis agad ang ngiting lumingon sa akin. Maganda at elegante ang suot niyang damit. Pagharap niya, doon na ako namangha sa kanyang itsura. Maliit ang kanyang mukha. Matangos ang ilong, may mapupula at manipis din na labi. Mahaba at itim na itim din ang kanyang buhok. Bakas pa rin ang kagandahan sa kanya, sa kabila ng kanyang edad. Pero may kakaiba sa kanyang aura. Parang nakakakilabot. Jane! Mabuti naman at nakarating ka na. Magandang gabi po. Nako, huwag kang mahiya. Ang ganda mo, iha. Mas maganda po kayo. Ano hong sikreto nyo? Pa-share naman. Palabiro ka rin pala talaga. O Isha, maupo ka na muna riyan at tatapusin ko lang itong niluluto ko. Noel, pakitawag naman si Badet para sabay-sabay na tayong kumain. Sumunod agad si Kuya Noel sa sinabi ni Ninang Dolor. Nakaupo lang ako sa upuan, pinapanood ang pagkilos niya sa kusina. Tulungan ko na ho kayo dyan. Maupo ka na lamang dyan, iha. Sanay naman din ako sa kusina. Maya-maya, dumating si Kuya Noel kasama ang isang babae. Maganda rin siya at makinis ang kanyang balat. Nagpakilala rin kami sa isa't isa bago siya umupo sa kaharap kong upuan. Sakto, at tapos ko nang lutuin itong potsero. Sabay-sabay na tayong kumain. Ang sarap niya naman magluto. Masarap talaga magluto yan si Ninang Dolor. Siya ngayon palagi nasa kusina eh. Kumain kayo ng marami, mga iha. Nang matapos kaming kumain, inilibot agad ako ni Kuya Noel sa mansyon at pagkatapos ay hinatid niya ako sa magiging kwarto ko. Ito ang magiging kwarto mo rito sa mansyon. Sige po. Maraming salamat. Nagbigay rin ng mga rules and regulations si Kuya Noel bago siya tuluyang umalis. Ang laki naman ng kwartong to. Nilinis ko muna ang kwarto tsaka inayos sa mga gamit ko nang makarinig ako ng isang katok. Ninang Dolor, kayo po pala yan. Pasok po kayo. Nagustuhan mo ba ang kwarto mo, iha? Ay, opo. Maraming salamat po pala sa napakagandang kwarto. Hindi siya sumagot sa akin. Sa halip, ay pinakatitigan niya lamang ako. Nanlaki yung mga mata ko nang biglang pumula ang kanyang mga mata. Agad akong kumurap at pagdilat ko, ganon pa rin ang kulay ng mga mata niya. Napapitlag ako nang bigla niyang haplusin ang aking mukha. Napakaganda mong bata. Salamat po. Aalis na ako, iha. Magpahinga ka na rito, ha? Opo. Maraming salamat ulit. Nakatulog din kaagad ako. Marahil dahil sa pagod ko sa biyaheng napakahaba, ni hindi ko na nga alam kung saang lugar ba ako napadpad. Ay, Diyos ko
Malakas akong napasigaw nang may makita akong isang babae na nakasabit sa bintana ng kwarto. Mahaba ang kanyang kuko at mapula ang kanyang mga mata. Naglalaway din siya habang nakatingin sa akin. Aswang! May aswang! Anong nangyari? Kuya Noel, may babae sa bintana. Wala naman ah. Hindi, kuya. Meron talaga. Mapula yung mga mata niya, tapos mahaba pa yung kuko. Naglalaway pa siya habang nakatingin sa akin. Jane, baka inaantok ka lang at nananaginip ka na. May aswang na, Kuya Noel! Naputol ang sasabihin ko nang biglang pumasok si Ninang Dolor sa loob ng kwarto. Anong nangyari? Bakit nagsisigawan kayo? Paano itong si Jane bigla na lang sumigaw kaya pinuntahan ko rito sa kwarto niya. May babae ho kasi kanina sa bintana. Aswang nga ho ata yun. Ay, iha. Mukhang inaantok ka pa. Pero po kasi may babae talaga. Hinawakan ako sa braso ni Ninang Dolor. Kakaibang lamig ang naramdaman ko nang humaplos ang palad niya sa braso ko. Hindi normal ang kanyang temperatura. Iha, walang aswang dito sa atin. Okay? Ligtas tayo rito sa mansyon. Noel, mabuti pa at kumuha ka ng tubig para kumalma itong si Jane. Sige, kukuha lang ako ng tubig sa baba. Tulad ng sinabi ko, Iha, ligtas dito sa mansyon ko. Wala lang yung nakita mo. Baka namalikmata ka lang sa nakikita mong puno sa labas ng bintana mo. Normal naman yon kapag kamumulat pa lang ng mga mata mo. Pasensya na ho kung naisurbo ko pa ang tulog ninyo. O ito, uminom ka na muna ng tubig. Maraming salamat ho. Okay ka na ba? Opo, medyo guminhawa na ang pakiramdam ko. Kung ganun, Iha, maiwan ka na namin dito sa kwarto mo, ha? Kailangan na rin kasi namin magpahinga. Muli akong nagpasalamat sa kanila. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga bago lumapit sa bintana at isara ito. Ay nako, unang gabi ko pa lang, may kababalaghan na agad. Medyo nahirapan akong bumalik sa pagtulog noon. Pero nakabalik pa naman ako at nakatulog ng mahimbing. Maliwanag na nang magmulat ako ng mga mata. Ay, umaga na agad. Parang kapipikit ko lang Ay, saglit lang po. Ay, kayo ho pala, Kuya Noel. Magandang umaga ho. Magandang umaga. Mag-ayos ka na, dali. Dahil may tao sa baba. Dali-dali akong nag-ayos. Nang matapos, ay agad din akong bumaba. Bumungad sa akin ang mga taong nakapila. Nakapila sila para sa libreng grocery supply mula kay Ninang Dolor. Nako, tuloy kayo at may mga grocery pa riyan sa loob. Ang bait ni Ninang Dolor, no? Sinabi mo pa, dami niya lang natulungan dito sa baryo. Talaga? Hindi lang itong unang beses na tumulong siya? Ay oo naman, kaya nga Ninang Dolor ang tawag sa kanya dahil parang ninang na siya sa baryo. Bakit nandito kayo? Magpunta kayo sa kusina at ihanda ninyo ang niluto ni Ninang Dolor. Agad kaming sumunod ni Badet kay Kuya Noel. Oh, tiba-tiba na naman sila sa pagkain. Bakit? Lagi bang ganito dito sa mansyon? Oh, mahilig kasi magluto yan si Ninang tapos pinapamigay sa mga tao. Bilisan niyo ang kilos at naghihintay ang mga tao sa labas.
Binilisan na namin ni Badet ang pagkilos. Dali-dali kaming lumabas para ipamigay ang mga pagkain na niluto ni Ninang Dolor. Nakita ko ang isang matandang lalaki na mukhang hirap sa daladala niya. Tulungan ko na ho kayo. Salamat, Tia. Bago ka ba rito? Lang kita nakita. Ay, opo. Kahapon lang ako dumating dito sa mansyon. Ganun ba? Kaya pala. Ako nga pala si Julio. Tawagin mo na lang ako Mang Julio, ha? Ako naman ho si Jane. Ikinagagala ko pong makilala kayo. Oh, Kuya Julio. Mabuti naman at nandito kayo. Ay, sinamahan ko rin kasi yung apo ko. Nasaan bang apo mo? Nandoon kasama yung anak ng isang kapitbahay. Itinuro ni Mang Julio ang isang babae. Maganda ito at napakaputi ng balat na para bang labanos. Ang ganda ng apo mo. Ilang taon na siya? 19 na siya. Tumangutangulang si Ninang Dolor kay Mang Julio. Napansin ko ang matagal niyang pagtitig sa dalagita na para bang binabasa niya ito. Ang ganda ng apo mo. Napakakinis ng kanyang kutis. Ay paano alagang-alaga ng apo ko ang sarili niya? Tama yan. Alagaan niyang mabuti ang sarili niya. Puhunan ng ganda sa panahon ngayon. Tignan mo si Jane at Badet. Ang gagandang mga bata. Nako, sininang talaga. Kayo rin naman ho ang ganda ninyo kaya. Saka ang bata po ng itsura ninyo kumpara sa edad nyo. Salamat, Jane. Siya, dito na ako, ha? Nagpatuloy kami sa pamimigay ng grocery at pagkain sa mga tao. Maya-maya ay isa-isa na ring umalis sa mga tao sa mansyon. Pagkatapos ay niligpit na rin namin ni Badet ang mga kalat na naiwan. Nilinis na rin namin ang buong mansyon. Malawak ito kaya oras din yung inabot namin sa paglilinis. Jane! Badet! Pumarito na kayo at kumain na tayo. Tama na muna yan, tinatawag tayo ni Ninang. Binitawan ko muna ang hawak na vacuum bago sumunod kay Badet, papunta sa kusina. Pagpasok, agad kong naamoy ang mabangong luto ni Ninang Dolor. Nakatalikod siya sa amin. Pinagmasdan ko ang likuran niya at hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng kilabot. Oh, nandyan na pala kayo. Saglit lang at tatapusin ko lang itong niluto ko. Paano kasi? Naubos yung niluto ko kanina. Bango naman ang niluluto nyo. Kaya nga, papasok pa lang tayo, amoy na sa labas. Maupo na kayo riyan para makakain na tayo. Tulungan ko na ho kayo. Tinulungan namin ni Badet si Ninang Dolor na maghanda ng pagkain. Kumain kayo na mabuti para mas lumusog kayong lalo habang nakatira kayo rito sa mansyon. Maayos ang trabaho ko sa mansyon ni Ninang Dolor. Hindi ko na ulit nakita pa yung babae sa bintana. Baka nga talaga ay inaantok lang ako nung gabi na yun. Maganda ang pasweldo sa amin at mabait din ang aking amo. May mga bagay lang akong napansin habang lumilipas ang araw. Kagaya na lang ng walang salamin sa buong mansyon. Uy, ano ba yung hinahanap mo? Parang kanina ka pa kasi palibot-libot eh. Naghahanap ako ng salamin. Hindi kasi ako makapag-ayos na mabuti. Walang salamin dito sa mansyon. Ha? Bakit naman wala? Ayaw ni Ninang Dolor. Ha? Bakit daw? Hindi ko rin alam eh. Nagtataka nga rin ako kung bakit walang salamin dito sa mansyon. Meron naman akong compact mirror. Pwede mo namang hiramin sa akin pag kailangan mo. Sige, salamat. Saglit lang kaming nag-usap ni Badet.
Maya-maya rin ay bumalik rin kami sa kanya-kanyang trabaho. Siya ang nakatoka sa unang palapag, habang ako naman sa itaas. Bit-bit ang walis at dustpan, nagsimula na akong maglinis sa ikalawang palapag hanggang sa makarating ako sa ikatlong palapag. Oh, may kwarto pa pala dito. Bakit nakalak? Ha? May tao ba dyan? May tao ba dyan? Anong ginagawa mo dyan? Hindi ko alam pero nangilabot ako sa boses ni Kuya Noel. Paglingon ko, ay nakita ko ang matalim niyang tingin sa akin. Ang sabi ko, anong ginagawa mo rito? Ay, naglilinis ho. Tapos may narinig kasi akong parang kumakaluskos dito sa may kwarto. Bumaba ka na at huwag ka na umakyat ulit dito. Pero po kasi may tao ata talaga. Sinabi na nga bumaba ka na. Sige po. Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't parang namumutla ka? Hindi ako nakasagot kay Badet. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hoy, ano nga? Oo, wala. Bumaba na si Kuya Noel. Walang emosyon siyang nakatingin sa akin. Magmula ng araw na yon, hindi na ako umakyat sa ikatlong palapag. Bawal pala talagang umakyat doon at nakalimutan lang sabihin sa akin ni Badet. Ninang, tulungan ko na ho kayo dyan. Naku, wag na. Maupo ka na lang dyan. Sanay na sanay ho kayo sa kusina, ano? Masaya kasi ako kapag nandito sa kusina. Mukha nga ho, saka ang sarap ninyong mangluto. Salamat, Iha. Mabuti at nagugustuhan yung mga luto ko. Gusto ko rin kasi na malusog kayong dalawa ni Badet. Nasa na nga pala siya? Namalengke ho siya. Nagpatuloy kami sa pag-uusap ni Ninang Dolor. Ang gaan niyang kausap, Miss Ligaya. Dumating na din si Badet kasama si Kuya Noel. Sakas na kawirin. Hingal lang hingal ka naman dyan. Paano nagkakagulo dun sa bayan? Bakit daw? Naalala mo ba yung apo ni Mang Julio? Oo. Bakit? Ano ba nangyari? Patay na siya. Anong sabi mo? Patay na ho siya. Malakas akong napasigaw nang biglang mabuwal si Ninang Dolor sa kanyang kinatatayuan. Agad naman siyang pinuntahan ni Kuya Noel para alalayan siya sa pagtayo. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Pasensya na. Hindi ko lang kinayang narinig ko. Alam niyo namang napamahal na rin kayo sa mga taga rito sa atin. Kawawa naman yung apo ni Mang Julio. Pakiayos ng sasakyan at pupunta tayo sa bahay nila Mang Julio. Agad na sumunod si Kuya Noel kay Ninang Dolor, habang ako naman ay kumuha ng panlinis para linisin yung kalat. Si Badet naman ay inayos yung mga pinamili niya. Umalis sa mansyon si Ninang Dolor upang makiramay kina Mang Julio. Ay, hindi talaga natin alam kung kailan tayo mawawala, no? Parang nakaraan lang, nakita pa natin siya eh. Sinabi mo pa, tapos alam mo ba, ang sabi parang hinigop daw yung apo ni Mang Julio. Ano? Parang hinigop? Oo, parang hinigop yung dugo niya, tapos nagmukha siyang matanda. Nakakatakot naman. Sinabi mo pa. Kaya buti pa, huwag tayong lalabas dito sa mansyon pagsapit ng gabi kasi ligtas naman tayo dito eh. Kumalat sa baryo ang tungkol sa nangyari sa apo ni Mang Julio. Si Ninang Dolor ang sumagot sa lahat ng gastusin nila sa burol.
Napakabuti niyang tao, Miss Ligaya. Sobrang dami niyang naitulong sa lugar namin. Hais, paggabi na naman. Nasa bakuran ako, nakatanaw sa malawak na paligid. Dama ko ang malamig na simoy ng hangin. Tawag ka na sa loob. Nakain na tayo. Sige po, susunod na rin ako. Kain kayo mabuti. Marami pa ako niluto diyan. Para mas lalo kayong mabusog. Salamat, Ninang. Mula talaga nung nagtrabaho ko dito sa mansyon, palagi na lang masarap ang pagkain. Totoo. Buti na lang talaga nakita ko si Ninang nung mga panahong naghahanap ako ng trabaho. Ngumiti lamang sa amin si Ninang Dolor. Napansin kong mas bumata ang kanyang itsura. Mas kuminis din ang kanyang balat. Napatingin siya sa gawi ko at muli ko na namang naramdaman ang kaba sa aking dibdib nang ngumiti siya sa akin. Para bang may kahulugan ang ngiting yun. Ninang, kami na ho ni Badet ang mag-aasikaso dito sa kusina. Mabuti pa't magpahinga na kayo sa kwarto ninyo. Oo nga, hoy. Ang dami niyong ginawa ngayong araw, tapos kayo pa yung nag-asikaso ng kakainin ko. Ay, salamat mga iha. Tamang-tama at may gagawin kami ni Noel. Kayo nang bahala dito ha. Opo, Tara na, para matapos tayo agad. ang bait ni Ninang Dolor, ano? Sinabi mo pa, saka ang sipag sa kusina. Ang hilig pa magluto. Kaya nga, napansin ko rin yun sa kanya. Saka, ang dami niyang natutulungan dito sa baryo. Para talaga siyang ninang ng lahat. Ang hilig mamigay ng mga regalo. Eh paano, milyonaryo yan si Ninang. Hindi lang halata, pero sobrang mapera yan. Ano yun? Dali-dali kaming lumabas ni Badet para tignan kung saan ang galing ang malakas na kalabog. Nakapusa lang yun. Tara na sa loob. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Muli akong lumingon sa labas para tignan kung may makikita pa ako. Nung gabing yun, muli ko na namang narinig ang kaluskos sa ikatlong palapag. Mas mabigat na ito kumpara noong una. Rinig na rinig sa kwarto ko ang mabigat nitong yabag. Kinabukasan, kinwento ko ang narinig kay Badet. Para talagang may tao sa third floor. Huwag ka nga manakot dyan. Tayo-tayo lang kaya nandito sa mansyon. Hindi. Parang meron talaga. Tuwing gabi kasi, naririnig ko. Naputol ang sasabihin ko sa biglaang pagdating ni Kuya Noel. Hindi ko rin alam yung edad niya, sa totoo lang. Pero bata rin yung itsura niya, kagaya ni Ninang Dolor. Umakyat ka na naman ba sa third floor, Jane? Naku, hindi po. Narinig ko lang kasi ulit yung kaluskos. Huwag mong pansinin yon. Ang aga-aga pa para magkwentuhan, mabuti pa ayusin nyo na yung mga ipapamigay ni Ninang Dolor mamaya sa mga tao. Sige ho. Umalis na si Kuya Noel. Kami naman ni Badet ay ginawa na ang kanyang utos. Nung araw na yon, pumunta sila ni Ninang Dolor sa may bayan para mamigay ng tulong. May mga tao, tumulong na kayo dun sa labas. Sige ho. Magandang tanghali ho, Mang Julio. Jane, magandang tanghali sa'yo. Kumusta na ho pala kayo? Eto, unti-unting bumabangon. Condolence ho Pasensya na at hindi kami nakapunta. Ayos lang yon. At saka bumisita rin naman si Dolor ng burol ng apo ko. Tara na ho, para makakuha na kayo ng mga pamimigay ni Ninang. Marami na namang nakatanggap ng regalo at tulong mula kay Ninang noong araw na yon. Maging kami ni Badet ay nakatanggap din ng regalo mula sa kanya.
Salamat, Ninang. Dami niyo pong naibigay sa amin. Salamat din ho. Walang anuman, mga magaganda kong alaga. Salamat din sa serbisyo ninyo dito sa mansyon. Natapos ang buong araw na masaya kaming lahat. Nung gabing yun, hindi ko na muling narinig ang kalabog. Kagaya ng sinabi ni Kuya Noel, baka nasa isip ko lang yun. Lumipas ang 1 linggong hindi ko nakikita si Ninang sa sarili niyang bahay. Nasaan kaya si Ninang, no? Halos mag-iisang linggo na rin kasi siyang wala eh. Baka busy lang yun sa pag-aasikaso ng negosyo. Alam mo naman yung mga mayayaman. Nakakamiss din yung mga luto ni Ninang. Ay, magtrabaho na nga lang tayo. Ay, palaka! Malakas akong napasigaw nang may bumagsak na sanga sa harapan ko. Uy, okay ka lang? Oo, muntik lang mahulugan. Mag-ingat ka. Umalis din kaagad si Badet at ako naman ay nagpatuloy sa paglilinis ng bakuran. Pinagmamasdan ko ang labas ng mansyon habang nakatayo ako at hawak ang walis. Para kasing may mga pares ng matang nakamasid sa akin, Miss Ligaya. Buong araw ko na namang hindi nakita si Ninang Dolor at tanging si Kuya Noel lang ang nasa mansyon. Kuya Noel, Ano yun? nasaan si Ninang Dolor? 1 linggo na kasi namin siyang hindi nakikita eh. Busy siya sa pag-aasikaso ng mga negosyo. Eh baka sa susunod na araw, nandito na yon. Ah, sige po. Umalis din kaagad si Kuya Noel. Nasa kusina kami ni Badet para maghanda ng hapunan. Kung nandito lang sana si Ninang Dolor, di sana naghihintay na lang tayo para kumain. Sinabi mo pa. Pero tulungan mo na ako dito para matapos ng tayo. Saka para mahatira na rin natin si Kuya Noel ang makakain. Nagsimula na kaming kumain ni Badet nang matapos kaming magluto. Pwede bang ikaw na muna maghatid ng pagkain kay Kuya Noel? Kailangan ko kasing tumawag kay nanay eh. Oo naman. Nagtungo ako papunta sa kwarto ni Kuya Noel, bit-bit ang tray ng pagkain. Napaatras ako nang marinig ang tunog na yon. Parang may kumakain ng sariwang laman sa loob ng kwarto. Ay, hindi kaya. Hindi. Baka kung ano-ano naman ang naiisip mo. Sino yan? Si Jane po ito. Maghahatid lang sana ng makakain ninyo. Sandali lang. Umalingasaw ang napakasangsang na amoy mula sa loob ng kwarto ni Kuya Noel. Parang amoy ng nabubulok na laman po, Miss Ligaya. Salamat. Sige ho. Kuya, pwede po namin linisin ni Badet yung loob ng kwarto ninyo para hindi siya mabaho. Hindi na kailangan. Baka may naiiwan lang ako pagkain dito. Sige po. Patawag na lang ako kung tapos na kayong kumain para mahugasan pagkatapos. Ako nang bahala sa pinagkainan ko. Sige na. Magpahinga na kayo na Badet. Tumango lamang ako sa sinabi ni Kuya Noel. Tinapos ko na rin muna ang ibang trabaho bago ako pumunta sa kwarto ko. Matawagan nga muna sila nanay. Agad namang sinagot ni nanay ang tawag ko. Nagkumustahan lang kami at sinabi ko na rin sa susunod pa ako makakapagpadala para sa gamot ng aking kapatid. Sige, Nay. Ibaba ko na rin po ang tawag para makapagpahinga na kayo. Ay, makakapagpahinga na rin ako. Ano yun? May tao
tao ba sa labas? Dahan-dahan akong bumangon. Pilit sinisilip ang bintana kahit na nanginginig ang kamay ko. Nakabukas ng bahagya ang bintana pero wala akong makita sa dilim. Tanging anino lang na mga puno na pumapalo sa ilaw ng poste. Hindi to normal. Bigla akong napaatras. Nang may kumalabog muli sa mismong salamin. Mas malakas na. Para bang may gustong pumasok. Kuya Noel? Badet? May tao ba dyan? Walang sumagot. Tila ako lang yung gising sa mga sandaling yun. Tumayo ako papunta sa pintuan. Mabigat ang pagpihit ko sa seradora. Gusto kong lumabas para makahingi ng tulong. Dali-dali akong tumakbo palabas ng aking kwarto. Mabilis ang tibok ng aking puso. Madilim sa buong bahay kaya para akong nangangapa sa dilim. Diyos ko po! Uy, ba't ka tumatakbo dyan? Ano ba nangyayari? Ay, parang may tao na naman kasi sa bintana eh. May kumakaluskos. Sige, tara na muna sa kwarto ko. Salamat. Sa kwarto ni Badet ako natulog noong gabing yun dahil sa matinding takot na nararamdaman ko. Kinabukasan, maaga kaming nagising at nagulat nang makitang nakabalik na ulit si Ninang Dolor. Ninang, nandito na pala kayo. Kailan kayo dumating? Magandang umaga, Iha. Kaninang madaling araw lang ako nakauwi. Tulungan ko na po kayo dyan. Nako, wag na. Mabuti pa umupo ka na riyan. Tsaka na-miss ko rin magluto dito sa kusina. Ay, hindi na po muna. May mga trabaho din kasi ako rito sa mansyon. Sige, Iha. Bumalik ka dito kapag natapos ka na. Ginawa ko na muna ang trabaho ko sa loob ng mansyon nang biglang dumating si Badet. Namumutla ang mukha niya. Bahagya pang nanginginig ang mga labi niya na parang takot na takot siya. Oh, ano na namang nangyari sa'yo? May dalagang natagpuang patay. Ano? Shh! Huwag kang maingay. Ang sabi ka parehas daw na nangyari sa apo ni Mang Julio. Nakakatakot naman. Anong klaseng nilalang ba ang gumagawa nun? Hindi nga malaman ng mga tao kung sino yun kaya magkakaroon ng curfew. O siya, dalhin mo na sa loob yung mga pinamili mo at tulungan mo na rin ako sa mga trabaho. Sige, sandali lang. Pumunta na muna sa kusina si Badet para ihatid yung mga pinamili niya. At nang makabalik, ay tinulungan niya na rin ako sa mga nakapila ko pang gawain. Bilisan na natin para makakain din tayo kaagad ng luto ni Ninang Dolor. Magkasama kaming dalawa ni Badet sa paglilinis ng mansyon. Pinag-uusapan namin yung tungkol sa sinabi niya kanina. Nakakatakot dito sa atin, ano? Sinabi mo pa. Kaya dito na lang tayo sa mansyon. Ligtas na, malaki pang sahod. Wala ka bang napapansin na kakaiba dito sa mansyon mula nung nagtrabaho ka rito? Wala naman, bakit? Para kasi may kakaiba rito eh. Alam mo yung parang may nakamasid sa'yo kahit saan? Wala namang kakaiba dito Naaalala mo yung kagabi. Sa bintana kasi ng kwarto ko, parang may naglalakad. Ang bigat ng yabag niya. Kaya pala ganun na lang ang reaksyon mo kagabi. Sabihin kaya natin kina Ninang Dolor, Kuya Noel. Mabuti pa nga. Jane! Badet! Pumarito na kayo at kakain na tayo! Tumigil kami ni Badet sa pagtatrabaho para pumunta sa kusina. Nandoon na rin si Kuya Noel pagkarating namin. Ninang? Ano yon? Kagabi ho kasi, parang may yumayabag sa tabi ng bintana ko.
Hindi po kasi ako nakakatulog ng maayos. Baka naman pusa lamang yun, Jane. Alam mo naman na maraming pag-alagalang hayop dito sa atin. Hindi po. Mabigat kasi yung yabag niya, parang tao. Kumain na tayo. Nanlamig ang batok ko nang tignan ako ni Kuya Noel at Ninang Dolor. Para akong mapapaso sa tingin nila nung araw na yun. Kaya naman hindi ko na tinuloy pa yung nais kong sabihin. Kung gusto mo, pwede ka namang lumipat ng kwarto para komportable ka. Ay, hindi na ho. Nakakahiya naman. Ang mabuti pa, kumain na kayo mga iha. Umugong sa baryo ang balita tungkol sa mga dalagang nawawala pagsapit ng gabi. Lahat, pare-pareho yung pagkamatay. Kaya naman pagsapit pa lang ng 7:00 ng gabi, nasa loob na ang lahat ng dalaga sa amin. Bakit hindi mo ginagawa mabuti ang trabaho mo, ha? Ginagawa ko naman. Pero alam mong hindi po pwede yung sinasabi mo dahil may kailangan tayo sa kanya. Ay, basta, ayusin mo ang trabaho mo. Hindi pwedeng mawala ang pinaghirapan ko. Makakaasa ka sa akin. Lalabas na muna ako. Kinabahan ako sa mga sandaling yun. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kanina ka pa ba nandyan? Hindi po. Kararating ko lang din. Sigurado ka? Wala ka bang ibang narinig? Opo. Wala naman po akong narinig. Para na akong mapuputulan ng hininga nung araw na yun, Miss Ligaya. Labis-labis ang kabang nararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Nakahinga lamang ako ng maluwag ng tuluyan siyang umalis sa harapan ko. Sa kabila ng takot na nararamdaman ko, hindi ako umalis sa mansyon. Nagpatuloy pa rin ako sa pagtatrabaho para sa pamilya ko. Hoy, bakit ganyan ang itsura mo? Ha? Bakit? Parang maputla ka kasi. Okay ka lang ba? Oo, pwet lang din kasi ako kagabi. Bakit? Ang aga kaya nating natulog. Kagabi kasi parang may nakatayo sa labas ng kwarto ko. Ewan ko kung guni-guni ko lang ba yun, pero parang mabigat talaga yung presensya eh. Alam mo yung pakiramdam na parang may nanonood sa'yo? Tulad nung tinanong mo sa akin. Ganon yung naramdaman ko kaya nahirapan ako matulog. Ewan ko ba? Parang may masamang elemento dito sa bahay ni Ninang eh. Nagtawanan kaming dalawa ni Badet dahil sa sinabi ko. Oh, mukhang nagkakatuwaan na magaganda kong kasambahay ah. Magandang umaga, Ninang. Magandang umaga rin, Ninang. Mukhang may lakad po yata kayo. Oo, iha. May mga papeles kasi na kailangang asikasuhin. At saka, baka bumili ulit ako ng groceries para ipamigay sa mga kapitbahay. Napakabait talaga ng Ninang namin. Tapos napakaganda pa. Parang hindi tumatanda. Oo nga. Ano kaya secret ni Ninang para magmukhang young? Hay nako! Sige na nga at aalis na kami ni Noel. Kayo na munang bahala dito sa mansyon, ha? Naiwan kaming dalawa ni Badet sa mansyon, Miss Ligaya. Nagpatuloy din kami sa pagtatrabaho hanggang sa matapos kami bandang tanghali. Si Badet, napagod na kahit hindi naman ganun kabigat yung mga ginawa namin. Pwede bang ikaw na munang gumawa niyan? Nahilo talaga ako eh. Papahinga lang ako saglit. Sige, ako na munang bahala rito. Paakyat na ako sa kwarto ko. Kakatapos ko lang gawin yung mga trabaho. Napatingala ako sa 2 palapag. Kaya naman, naisipan kong akyatin yun. Nakarating ako sa tapat ng kwartong yun, kahit dinadaga ang puso ko ng kaba. Bakit nakabukas? Ha! Ang baho! Ha!
Malakas kong naisara ang pintuan dahil sa napakabahong amoy. Parang amoy ng nabubulok na karne at tao ang kwartong pinasok ko. Diyos ko, baka sila ninang na yun. Pumasok ako sa loob ng kwarto ko. Maya-maya pa ay nakarinig na rin ako ng katok. Jane, nandiyan ka ba? Oo, kuya. Sandali lang. Pinatawag kayo ni Ninang sa kusina. May dala kami pasalubong para sa inyo. Sige po. Sumunod kaagad ako kay Kuya Noel. Pagbaba, naabutan kong nag-uusap si Ninang Dolor at Badet sa may kusina. Badet, okay ka na ba? Oo, ayos naman ako. Napagpahinga na rin ako. Kanina ho kasi nahihilo si Badet saka namumutla. Ay, ganun ba? Huwag ka masyadong magsubsob sa trabaho, iha. Ikaw rin, Jane, ha? Hanggat maaari, gusto ko'y komportable kayo rito sa bahay. Nung araw na yon, magaan ang lahat sa amin. Pero mas lalo kong napansin ang pamumutla at panghihina ni Badet sa paglipas ng mga araw. Ako na lang ang mamamalengke. Magpahinga ka na muna dyan. Sige, salamat. Bit-bit ang sapat na pera at isang basket, nagtungo ako sa palengke para bilhin ang mga kailangan sa mansyon. Jane. Magandang umaga po. Magandang umaga rin niya. Mukhang ikaw ata ang nautosang mamalengke ngayon. Masama ho kasi ang pakiramdam ni Badet, kaya ako na muna ang namalengke. Bibili muna po ako. Pumasok na ako sa loob ng wet market. Napakaraming tao, Miss Ligaya. Bago umuwi, dumaan muna ako kung nasaan si Mang Julio. Wag na wag kayong lalabas sa gabi ha. Ay, oo naman po, lalo na sa mga nangyayari dito sa atin. Sino kaya ang gumagawa nun? Aswang ang gumawa nun niya. Po? Aswang? Oo. Ang apo ko, hinay ko pang dugo at lakas niya kaya ganun ang nangyari. Kaya mag-iingat ka. Kung maaari wag ka talagang lalabas pagkagabi. At saka maging mapagmasid ka sa paligid mo. Sige po, maraming salamat. Bumalik ako sa mansyon, bit-bit ang mga pinamili ko. Muli ko na namang naabutan si Ninang Dolor sa kusina. Naghahanda ng makakain namin. Nandyan ka na pala, Jane. Opo, kararating ko lang din. Paano niyo po nalaman na nandito na ako? Kabisado ko na kasi, iha. Maupo ka na muna dyan. Nagluluto ako para sa tanghalian. Ayusin ko lang po itong mga pinamili ko. Tawagin mo na si Badet sa kwarto niya. Malapit-lapit na maluto ito. Kakain na tayo. Sige po. Pinuntahan ko na si Badet sa kanyang kwarto. Badet, kakain na raw. Sandali lang. Huy, bakit mas lalo kang namutla? Tara na nga, para makakain ka na. Salamat. Kumain na tayo. Sabay-sabay kaming kumain sa hapagkainan. Napatingin ako kay Ninang na nakatitig kay Badet. Nagustuhan niyo pa mga iha? Opo, lagi naman pong masarap ang luto ninyo.
na rin yung naghugas ng pinagkainan namin dahil sa panghihina ni Badet. Lumipas pa ang mga araw at mas marami na akong napapansin sa mansyon. Bakit kaya palaging pumupunta sa likod bahay si Kuya Noel? Hindi ko nga rin alam basta tuwing tanghali at gabi, pumupunta siya ron. Napansin mo rin pala? Oo, Lalo kang namumutla. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? hindi ko nga rin alam. Parang nawawala yung lakas ko. Magpatingin ka na kaya? Nadadapa naman sa mga gamot. Nawawala rin siya kahit papano. Sigurado ka ha? Oo, trabaho na tayo. Baka dumating si Ninang. Ako ang halos gumawa ng mga gawain sa mansyon nung araw na yun dahil nga sa kalagayan ni Badet. Sa totoo lang, Miss Ligaya, nagtataka na ako sa kanya. Unti-unti siyang nangangayat sa paglipas ng mga araw. Ninang, ipa-check up na kaya natin si Badet. Jane, nagawa na yan pero wala namang nangyari, di ba? Pero po kasi... Okay lang ako, Jane. Salamat sa pag-aalala. Muling umalis si Ninang nung araw na yon at kaming dalawa ni Badet ang naiwan. Pag naging okay ako, tutulungan kita, ha? Okay lang yun, ano ka ba? Baka umakit ka na naman sa third floor, pagalitan ka niyan. Alam mo, Oo, kaya huwag ka na umakit doon, ha? parang may kakaiba talaga sa kwartong yun. Akyatin ko kaya? Joke lang. Oh siya, sige na. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Hapon na nang matapos sa mga gawain ko. Lumabas ako saglit sa hardin para magpahangin. Doon pumupunta si Kuya Noel. Ano kaya meron? Matingnan nga. Saka pupunta. May kukunin lang sana. Nandyan na pala kayo. Pumasok ka na sa loob. Sige po. Sumunod ako sa sinabi ni Kuya Noel. Ilang saglit lang, dumating na rin si Ninang Dolor. Salo-salo na naman kami sa hapag, gaya ng nakasanayan. Mapayapa ang buhay sa mansyon, sa kabila ng mga kababalaghang patuloy na bumabalot sa paligid. Tahimik, ngunit may aninong hindi mawari sa bawat sulok. Napapansin ko rin, mas lalong bumabata ang itsura ni Ninang Dolor. Samantalang si Badet naman ay unti-unting pumapayat. Araw-araw, parang may hinihigop mula sa kanyang katawan na hindi nakikita. Ano ba kasi talagang nangyayari sa'yo? Hindi ko rin talaga alam eh. Basta parang may humihigop sa akin na ewan. Ako na ang halos gumagawa ng lahat ng gawain sa mansyon dahil sa kalagayan niya. Hindi rin kasi siya makauwi sa kanila dahil gusto pa rin niyang manatili sa mansyon para sa trabaho. Maayos kasing magpasahod si Ninang Dolor. Pero pagsapit ng ilang araw, natagpo ang walang buhay si Badet sa kanyang kwarto. Butot balat na lamang siya. Parang natuyo yung katawan niya. Nagluksa ako sa nangyaring yun. Walang maliwanag na sagot kung anong naging sakit niya. Kaya araw-araw naging matinding palaisipan yun sa akin. Kasabay ng pighati ko para sa naging kaibigan ko. Badet, ang alaga ko. Ninang, bakit po kayo umiiyak? Namimiss ko lang si Badet. Ako nga rin po. Ako na lang ang natirang katulong sa mansyon. Kaya ako na ang gumagawa ng halos lahat ng trabaho. Simula nang mamatay si Badet, nag-iba na ang pakiramdam ko sa mansyon. Tahimik pa rin ito sa labas. Parang walang nangyari. Pero sa bawat sulok,
Dama ko ang malamig na tingin ng isang bagay na hindi ko alam. Naglilinis ako nung araw na yon. Mag-isa lang ako. Dahil umalis na naman si Ninang Dolor at Kuya Noel para mag-abot ng tulong sa mga tao. Pakanta-kanta pa ako habang naglilinis. Dinig ko rin ang malakas na simoy ng hangin mula sa labas ng mansyon. Ano to? Nakita ko ang isang photo album habang naglilinis ako sa silid-aklatan. Binuklat ko ito at tumambad sa akin ang mga lumang larawan. Taong 1975 ang nakalagay doon. Sobrang luma na ng mga larawan. May dalawang babaeng nakatayo sa harapan ng isang karinderiya. Magkatabi sila at may ngiti sa labi. Malabo at kupas na ang larawan, kaya hindi ko na maaninag kung sino sila. Sino kaya to? Baka wala lang. Binalik ko na sa silid-aklatan yung album na nakuha ko at nagpatuloy ako sa aking ginagawa. Nasa kwarto na ako, namamahinga. Rinig ko yung ihip ng hangin dahil sa sobrang katahimikan sa paligid. Makababa nga muna. Anong sinasabi mong wala na? Huwag kang maglala, ate. Hahanapin ko si Letty. Hindi siya makakalayo sa lagay niya. Ate? Akala ko assistant at driver lang siya. Saka, sino si Letty? Hanapin mo siya! Huwag mong hayaang makalayo siya! Nanlamig ang batok ko sa mga sandaling yun, Miss Ligaya. Unang beses kong marinig na galit si Ninang Dolor nung gabing yun. Napaatras ako nang marinig ang unti-unting pagbukas ng pintuan. Nagpanggap akong kakarating ko pa lang sa lugar na yon. Sakto namang lumabas na si Kuya Noel. Kanina ka pa nandyan. Ay, hindi po. Kararating ko lang po dito. Bakit? Mabuti naman kung ganon. Nagpakawala ako ng malalim na hininga nang tuluyan siyang umalis sa harapan ko. Wala namang problema sa mga nakalipas na araw, linggo at buwan. Pero pagsapit ng 3 buwan, mula nang mawala si Badet, napapansin ko na parang nawawala rin ang lakas ko. Ano bang meron? Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig nang maabutan ko si Ninang Dolor na tahimik na nakatayo doon. Magandang gabi, Ninang. Oh, Jade, ikaw pala yan. Magandang gabi rin sa'yo. Anong sadya mo? Inom lang ho sana ako ng tubig. Sige, iha. Hindi ko alam pero kakaiba ang pakiramdam ko noon. Malamig ang paligid pero hindi naman siya nagmumula sa refrigerator. Mabigat din na para bang may nanonood sa bawat galaw ko. Ang ganda mo, iha. Salamat po. Ngumiti si Ninang Dolor sa akin. Isang ngiti na parang may kahulugan. Umakyat na ako sa kwarto nung gabing yun. Rinig na rinig ko ang mabigat na yabag sa labas ng aking kwarto. Nagising ako sa malakas na katok ng pintuan. Sandali lang. Jane, kumain na raw tayo ng agahan. Sige po, bababa na rin ako. Uminat na ako bago tuluyang lumabas sa aking kwarto. Naamoy ko kaagad ang mabangong niluluto ni Ninang Dolor pagdating ko sa kusina. Jane, maupo ka na riyan.
Humarap si Ninang Dolor sa akin. Hawak ang sandok. Nanlamig ang bato ko sa paraan ng kanyang tingin. Maupo ka na, Iha. Aayusin ko lang ang agahan natin. Salamat po. Kumain ka ng mabuti, Iha, ha? Opo. Salamat pala sa masarap na almusal. Walang anuman. Sayang lang at wala na si Badet. Binalot ng katahimikan ng kusina nang banggitin niya ang pangalan ni Badet. Kaya nga, oo eh. O siya, kumain ka na riyan para mas lalo kang maging malusog. Unti-unting nawala ang lakas ko habang nasa mansyon. Hindi ko alam kung bakit Miss Ligaya. Ay, ano ba kasi nangyayari? Tumayo ako para kumuha ng tubig. Pero nanghina pa rin ako. Kaya nanatili akong nakaupo sa dulo ng aking kama. Nasa kwarto ako noon, nanghihina, habang dinig na dinig ko ang pagaspas ng mga dahon dahil sa hangin. Lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Nanunuyo na kasi ang lalamunan ko, Miss Ligaya. Ramdam ko na parang nauupos ako. Nawawala ng lakas. Hindi mo pa rin nahahanap? Wala kang kwenta! Hinahanap ko na siya. Huwag kang mag-alala. Baka sa susunod nandito na rin siya. Sino ba kasi yun? Nagmadali akong pumunta sa kusina para makainom ng tubig. Bumalik din ako agad sa kwarto para makapagpahinga. Maya-maya pa'y may narinig na naman akong kakaibang ingay. Sino yan? Matapang kong sinabi yon kahit na nanghihina na ako. Tumayo ako para buksan yung pintuan ng aking kwarto. Pero katahimikan lang ang bumungad sa akin. Isang malaking pusa ang tumakbo palayo sa kwarto ko. Sinubukan ko pa siyang sundan pero hindi ko na nagawa dahil sa matinding panghihina. Nakatulog din ako kaagad. Kinabukasan, ganun pa rin yung nararamdaman ko. Hanggang sa lumipas ang mga araw at mas lalo akong nanghina, binabalot ng pagtataka. Hindi kaya. Hindi. Imposible. Katulad ni Badet, hindi rin ako umalis ng mansyon dahil sa ganda ng pasahod ni Ninang Dolor. Kailangan ko kasi ang trabahong yun, Miss Ligaya. Kaya sa kabila ng nararamdaman ko, nanatili pa rin ako. Diyos ko po. Takot na ako, Miss Ligaya. May kumakatok sa bintana ko isang gabi. Nagtagal ng ilang minuto ang ingay na yun. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wag! Sa bawat araw na lumilipas sa mansyon, napapansin ko ang pangangayayat at panghihina ko. Si Ninang Dolor naman ay parang mas bumabata. Pero napansin ko ang kaunting kulubot sa kanyang balat. Jane, ang ganda-ganda mo. Salamat po. Kain ka na, Iha. Masarap yung niluto ko. Nangilabot ako nang umiti si Ninang Dolor sa akin. Araw-araw na siyang nagluluto para sa akin. Ako naman ay mas nararamdaman ang panghihina na para bang may humihigop sa akin. Halos gabi-gabi lumalabas ako sa kalagitnaan ng pagtulog dahil nakakaramdam ako ng kakaibang uhaw
na hindi mapunan ng isang baso ng tubig. Isang gabi, habang palabas ako, narinig ko na namang nag-uusap sila Ninang. Hanggang kailan mo uubusin ang lakas niya? Hanggang sa mapasaan ang ganda niya. Gusto kong kabataan ni Jane. Maghanap ka na ulit ng bagong katulong. Gusto ko yung mas bata pa. Takot na takot ako noon, Miss Ligaya. Pakiramdam ko, mas nawalan pa ako ng lakas sa mga narinig ko. Tahimik akong bumalik sa kwarto. Rinig na rinig ko pa ang kuliglig sa paligid at ang alulong ng aso. Ano nang gagawin ko? Si Ninang, siya ang aswang. Pero paano niya nagagawa yun? Nalaman ko na ang sikreto ni Ninang. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang apo ni Mang Julio at ilang mga dalaga sa baryo. Lalo na si Badet. At ngayon, ako naman yung bibiktimahin niya. Takot na takot ako habang nasa mansyon. Hindi rin ako makaalis dahil nanghihina ako. Hindi ko kayang bumiyahe ng malayo sa mga panahong yun. Paano ba ako makakaalis dito? Jane, kakain na raw. Sige po. Sumunod na ako sa kusina para sabayan si Ninang sa pagkain. Mas lalo siyang bumabata habang ako naman, unti-unting nauubos ang lakas. Kain mabuti, Iha, para mas lalo kang gumanda at lubusog. Tahimik lang akong kumakain kasabay si Ninang. Tanging tunog lang ng mga kutsara tinidor ang maririnig sa kusina. Pagkatapos kumain, ako na rin ang naghugas ng mga pinagkainan namin. Nilinis ko na rin ang mansyon kahit may nararamdaman akong kakaiba. Ninang, pupunta lang ho ako sa bayan para mamili. O wala na kasing stocks dito. Ingat, Iha. Balik ka, ha? Kailangan ka rito sa mansyon. Nagpakawala ako ng malalim na paghinga pagkalabas ng mansyon. Naglakad ako na parang may sumusunod sa akin. Pumara agad ako ng tricycle para makapunta na sa bayan. Pagdating doon, naramdaman ko pa rin may sumusunod sa akin. Salamat po. Bit-bit ang mga pinamili ko. Tahimik akong lumabas ng palengke. Pero ramdam ko pa rin siya. Umiba ako ng daan pero nakasunod pa rin siya. Ano pang kailangan mo? Humarap ako at nakita ko ang isang matandang babae. Payat siya at may ilang sugat sa katawan. Sino ho kayo? Ako si Letty. Letty? Narinig ko ho yung pangalan ninyo nung nakaraan sa mansyon. Kung gano'n ihala mo na pala kung sino ako. Hindi ho. Wala na ho akong alam tungkol sa inyo. Pwede ba kitang makausap? May sasabihin ako. Pumayag ako sa sinabi ni Aling Letty. Pumunta kami sa isang tagong lugar para makapag-usap. Ipapakilala ko ang sarili ko. Ako si Letty. Dati kong kaibigan si Dolor. Kaibigan? Tamang narinig mo, Iha, kaibigan ko si Dolor. Nagsimula ang pagkakaibigan namin sa Zamboanga. Ikukwento ko sa iyong nakaraan. Sige ho, makikinig ako. Taong 1970, nang makilala ko si Dolor noong minsang pumunta siya sa karinderya para mag-apply ng trabaho. Dahil nangangailangan ako, tinanggap ko siya. Sakto marunong siya magluto, kaya hindi na rin ako mahihirapan. Maayos naman ang pagsasama namin sa karinderya. Hindi ako nahirapan magmula nung dumating siya dahil salitan kami sa trabaho.
Minsan siya magluluto, pero mas madalas siyang tindera. Ano pong nangyari sa pagkakaibigan ninyo? Isang sikreto niya ang nalaman ko. Sinabi niya sa akin na pareho kaming sigpinan. Matagal na pala akong kilala at yun ang dahilan kung bakit niya ako nilapitan. Nagsimula siyang mambiktima sa baryo dahil gusto niyang mapanatili ang kabataan niya. Ilang beses kong pinigilan si Dolor sa ginagawa niya pero sarado ang isip niya. Kaya ba ganun siya kabata? Ilang taon na ho pala kayong dalawa. Sa pagkakatanda ko nasa 70 na si Dolor habang ako 68 na. Hindi ako makapaniwala. Kahit ako naman, iha. Sige, tutuloy ko yung kwento ko. Pareho kaming sigbinan, pero magkaiba ang layunin. Hinayaan ko siyang manatili sa karinderya dahil nga may tulong siya. Utang na loob ko sa kanya yung sa karinderya. Sunod-sunod yung mga naging biktima ni Dolor at hindi ako makapagsalita. Dahil nga pareho kaming aswang. Biktima ni Ninang Dolor ang mga batang babae sa kanilang baryo. Edad 14 hanggang 25 upang makuha ang kabataan ng mga ito. Pinakinggan kong mabuti ang kwento ni Aling Letty sa akin. Unti-unti kong natuklasan ang tungkol sa kanila at kung paanong nasira ang kanilang pagkakaibigan dahil sa pera at pag-ibig. Umibig si Aling Letty sa isa ring aswang na nagmula sa mayamang angkan. Dahil doon, mas lumago ang karinderya. Umangat si Aling Letty sa tulong ng kanyang asawa. Pero isang trahedya ang hindi inaasahan. Namatay ang asawa ni Aling Letty at sa kanya iniwan ang yaman nito. Pero isang pangyayari ang hindi inaasahan. Inagaw ni Ninang Dolor ang yaman ni Aling Letty at ginawa siya nitong bihag sa tulong ng kapatid niyang si Noel. Kayo ho, yung nasa kwarto doon sa may 3rd floor? Ako nga, iha. Binihag nila akong magkapatid sa loob ng ilang taon. Hindi ko akalaing magagawa ni Dolor yun. Tinulungan ko siya pero ganun ang kapalit ng kabutihan ko. Tinuring kong kaibigan pero Sabi niyo isa rin kayong aswang kagaya ni Ninang Dolor? Ay, kung ganun po. huwag ka mag-alala, iha. Hindi ko gagawin ang ginagawa niya. Tingnan mo naman ang pangangatawan ko. Tumatanda na ako. Pasensya na ho kung hindi ko po sinubukan na tulungan kayo. Akala ko kasi wala lang yung mga kalabog sa mansyon. Kinwento pa ni Aling Letty sa akin ang mga naging karanasan niya sa kamay ni Ninang Dolor at Kuya Noel. Matinding paghihirap ang naranasan niya. Minaltrato siya at kinulong at ginutom. Paano ho kayo nakatakas? Mula sa bodega sa 2 palapag, nilipat nila ako sa kwadra sa likod ng mansyon. Nakatali ako doon pero pinilit kong makawala. Kaya pala madalas na pumunta si Kuya Noel sa likod bahay. Mahina na ako, kaya hindi rin ako nakapagpalitan nyo agad. Pero ginawa ko lahat. Hanggang mag-ingahas ako at doon ako nakatakas. Ilang buwan na akong pag-alagala dito sa baryo. Ginawa ko lahat para hindi nila ako matagpuan. Ilang beses ako nagpalit anyo. Palit ng anyo? Ganoon ang mga sigbinan, iha. Kaya naming magpalit anyo at nanghihigop kami ng lakas mula sa anino. Ibig sabihin ho, ganun ang ginagawa ni Ninang Dolor? Ganun nga. Hinihigop niyang lakas pati na ang dugo para mapasa kanya ang kagandahan ng mga batang babaeng gaya mo. Siya yung gumawa nun kay Badet. Unti-unti niyang hinigop ang lakas nito hanggang sa mabawian nito ng buhay. Tapos ngayon ako naman ang biktima niya. Ano? Nangihina na rin ho ang katawan ko. Sa totoo lang pumunta ako dito sa palengke para makahinga ng maluwag at maramdaman ang lakas ko. Nangihina kasi ako habang nasa mansyon.
Kailangan mo na kumilos, Iha. Paano ho? Takot kami sa salamin. Ayun ang gamitin mo. Basag na salamin ang gamitin mo. Takot siya sa sariling refleksyon niya. Kaya pala walang salamin sa buong mansyon. May mga binilin pa si Aling Letty sa akin. May binigay din siya upang maging panangga ko kay Ninang Dolor. Tinuro niya rin sa akin ang pagsindi raw ng apoy kapag mararamdaman ko ang yabag nito sa tapat ng aking kwarto. Salamat ho, pero paano na kayo niyan? Sa ika-6 na gabi sa susunod na linggo, babalik ako sa mansyon. Kailangan ko silang harapin at kailangan mo ring maghanda. Sige ho, makakaasa kayo sa akin. Nagpaalam na kami ni Aling Letty sa isa't isa. Pagbalik ko sa mansyon ay nakasalubong ko si Ninang, nakangiti sa akin na akala mo'y walang ginagawa. Pasensya na ho at natagalan ako. Ilalagay ko lang sa loob yung mga napamili ko. Sige, Iha. Aalis na muna kami ni Noel para tumulong. Tumulong o maghanap ng biktima. May sinasabi ka ba? Wala po. Ingat kayo ni Kuya Noel. Ako lang ang naiwang mag-isa sa mansyon kaya naman dali-dali kong kinuha ang photo album sa gilid aklatan. Isa-isa kong tinignan ang mga larawan. Halos manlaki ang mga mata ko sa nakita. Ilang taon na ang nakakalipas. Pero ganun pa rin ang itsura ni Ninang Dolor. Hindi siya tumanda dahil sa ginagawa niyang pambibiktima sa mga batang babae. Kailangan na matapos ito at kailangan ko rin makaalis dito. Tuwing sasapit ang gabi, palagi akong nagsisindi ng kandila sa kwarto ko. Bahagya ko ring binubuksan ang kwarto ko para hindi makalapit si Ninang. Tanging mabigat na yabag niya ang nadidinig ko sa gabi na puno ng panganib. Tulungan niyo ho akong makaalis dito, Panginoon ko. Nilalabanan ko ang paghihina ng aking katawan, Miss Ligaya. Sumapit ang ika-6 na gabi at doon ko inanda ang lahat. Pasado 1:00 na noon nang lumabas ako sa kwarto, bit-bit ang salaming basag papunta sa may sala. Anong ginagawa mo dito? Bakit gising ka pa? Magandang gabi, Kuya Noel. Ano yan? Nalaman ko na takot kayo sa apoy. Sinindihan ko ang hawak na kandila sa harapan niya mismo. Nasaan na si Ninang? Anong nangyayari dito? Jane, bakit gising ka pa? Aswang! Anong sinasabi mo? Huwag ka na magpanggap. Alam ko na kung anong klase kang demonyo. Mga demonyo kayo! Matalino ka talagang bata ka. Kaya hinalik kita sa mga biktima ko. Demonyo ka! Ikaw ang pumatay sa apo ni Mang Julio, pati na kay Badet! Ako nga. At ikaw naman ang isusunod ko. Hindi mangyayari yan dahil katapusan mo na, Ninang! Pumalahaw sa loob ng mansyon ang malakas niyang sigaw nang iharap ko sa kanya ang salaming basag. Alisin mo yan! Ano, Ninang? Ayaw mo bang makita ang itsura mo? Mukha kang bata, oh! Jane, alisin mo yan! Unti-unti akong umatras palabas ng mansyon. Bit-bit ko ang salaming basag at kandila. Maya-maya pa, isang ahas ang nakita ko na gumagapang banda sa paa ni Kuya Noel. Kinagat ng ahas si Kuya Noel at Ninang Dolor sa binti. Dinig na dinig ko ang alulong ng aso at hangin sa paligid. Tumabi sa akin ang ahas at unti-unti itong nagpalit ng anyo. Ako nga,
Paanong? Noel, hulihin mo siya at bihagin muli. Jade, simulan mo na. Iharap mo sa kanila ang salamin. Hayaan mo silang matakot sa refleksyon nila. Letty, papatayin kita! Katapusan na ng kasamaan mo, Dolor. Tapos na ang pambibiktima mo. Hindi. Hihigupin ko pa ang kabataan ng mga kababaihan rito. Mapapasa akin ang ganda nila. Kinuha ko pa ang salamin na pinahiram ni Badet sa akin. Saka ito hinarap kay Ninang. Itong salamin na pagmamay-ari ni Badet. Harapin mo nang matapos ka na, Ninang. Igaganti ko siya sa ginawa mo sa kanya. Huwag ka titigil, Jade. Nahihina na sila. Naging matindi ang sagupaan nung gabing yun, Miss Ligaya. Gamit ang salamin at apoy, nagawa naming matalo ni Aling Letty si Ninang Dolor at Kuya Noel. Sa ngayon, Miss Ligaya, masaya na akong namumuhay dito sa Amerika, kasama ang aking pamilya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Salamat sa pakikinig. Tanong lang po, kung sakaling mapili ang kwento kong ito na mailahad sa Aswang Confessions, kung ikaw yung nasa kalagayan ko, wala ng pera, may kapatid na may sakit, tapos may biglang nag-alok ng trabaho. Papayag ka ba kahit medyo kaduda-duda? Sana po ay masagot niyo ako sa comment section at babasahin ko.